Happy Sabbath po mga kapatid. Sa pag-uumpisa po nating AY, tayo po ay mag-awitan. Ating pong awitin ang nasa may bilang 329, Take the World But Give Me Jesus. 329, Take the World But Give Me Jesus. Take the world. Take the world, but give me Jesus. All its joys are but a name. Its love abideth ever. Light and depth of mercy, oh the length and breadth of love, oh the fullness of redemption, pledge of endless life above. Take the world, but give me Jesus, sweetest comfort of my soul. With my Savior watching o'er me, I can sing till billows roll. Oh, the height and depth of mercy, oh, the length and breadth of love, oh, the fullness of redemption, pledge of endless life above. Take the world, but give me Jesus. Let me view his constant smile. Then throughout my pilgrim journey, light will cheer me all the while. Oh, the height and depth of mercy, oh, the length and breadth of love, oh, the fullness of redemption, pledge of endless life above. Take the world, but give me Jesus. In his cross my trust shall be, till with clearer, brighter vision, face to face, my Lord I see. Oh, the height and depth of mercy, oh, the length and breadth of love, oh, the fullness of redemption, pledge of endless life above. Para po sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang sa may bilang 524, "'Tis so sweet to trust in Jesus." "'Tis so sweet," sing. "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know the said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I prove him o'er and o'er. Jesus,
Jesus, precious Jesus. Oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the healing, cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, wilt be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Tayo po'y maniklod para sa panalangin. Kataas-taas ang Panginoon na nasa kalangitan, salamat po sa araw ng Sabat na to na kami nakadalo sa AY Lord. Iba siya po ang papunta pa lamang. Iba siya po na makapunta po sila dito sa Pahisambahan ng Ligtas, Lord. Ikaw po ang manguna sa aming programa ngayong AY, Lord. At ang aming mga matututunan ay iyong itatak sa aming puso't isipan para magamit namin sa aming pa-araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang pagkasala. In Jesus' name I pray. Amen. God is good, and all the time, purihin ng Diyos mga kapatid, at tayo muli na namang napunta sa kanyang bahay-sambahan upang itaas at magpuri sa ating banal na Diyos na nabibigay buhay sa atin. Maraming salamat mga kapatid sa mga ating mga taga-subaybay na FB Live. Binabati po natin sila ng Happy Sabat. Nawa po tayo ay makinabang sa ating pagsamba ngayong hapon na ito. At ang ating mga katabi mga kapatid, ating pong kamustahin at batiin sila ang ating mga katabi ng Happy Sabat. Ayan. Kamusta po kayo mga kapatid? Kamusta po kayo? Mabuti, praise God. Na iraos natin yung isang quarter ng taon. Grabe, pag naano ko, parang, hi, grabe, buti natapos. Napagod. Napagod ako ng January to March. At praise the Lord na tayo ay talagang binayaan ng Panginoon ng lakas at tayo nagpapatuloy. Bagaman ako ay may sipon ng mga nakarang Sabado at ngayon naman ay pagaling na. Praise God. Ayan. So tayo nagpapasalamat sa paglilingkod ng ating mga kapatid at sa pag-aawitan na pinangunahan ni Sister Joy. And pambungad na panalangin naman po ay pinagkaloob sa atin ni Frank Tolentino. And tanging awit naman po ay pagkakaloob mamaya ni Sister Liana Niazef. Ang magdadala po ngayon sa ating AWay mga kapatid ay walang iba kundi si Elder Sam Collado. Mamaya po meron tayong activity. So
in-anticipate ko po ang bawat isa na tayo ay mag-join, mag-cooperate upang lahat po tayo ay makinabang at tayo ay mabless ngayong hapon na ito. Muli, happy Sabbath po sa ating lahat. Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far away, but I feel it close around me as I pray. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told disciples long ago. Suffer the children to come to me. Father, in prayer I'm coming now to thee. Pray, he is there. Speak, he is listening. You are his child, his love now surrounds you. He hears your prayer. He loves the children. Oh, such is the kingdom of heaven. Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far away, but I feel it close around me as I pray. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told disciples long ago. Suffer the children to come to me. Father, in prayer I'm coming now to thee.
Ang dami natin. Ang magtiis hanggang sa wakas. Siya ang... Ilan tayo? Ang dami na nga natin. Si Brother Ray, nag-iisa pa doon. Ano kaya kung dito ka na lang, siguro? Halika na dito. Sama ka dito. Dali. Nag-isa ka pa talaga dyan eh. So, ilan tayo? Tama. Hatiin natin to sa 3. Sige. Bilang tayo, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Hop! 3. 3 ka. 1, 2, 3. Hop! Opo. 1, 2, 3. Si Kiara. 1, 2, 3. 1. Si Nanay. 2, 3. Si Iliana. O, sama-sama na yung 1, tsaka 2, tsaka 3. O, 3 lang yan. 1, 2, 3. O, 1, 2, tapos 3 doon. 1 dyan, dito 2. Maging closer kayo sa isa't isa. Onti na lang tayo eh. Onti lang ang nagtiis. 1, 2, 3 doon. Tingnan ko nga kung sino-sino yung magkakasama. O, hindi kayo pwede magkatabi. Magkahiwalay kayo, di ba? Sige na. Ang hindi sumunod ay hindi mabait na bata. Dito, 1, 2, 2. Magdikit-dikit na kayo. Magkakahiwalay pa kayo. 2. 1. Bakit? Onti. 3 doon. Dito, 1. Onti na lang kayo eh. Doon ang 3. Dito kayo. Magtabi-tabi na kayo. Onti na lang. Kayong 3, tabi-tabi rin kayo. Ayun po, 3. Yan. Sama-sama kayo dyan. Yan. Huwag kayo galit-galit. Okay. So, anong gagawin natin? Itong gagawin natin ay meaningful to ngayon. Kasi napapanahon. Okay? So, paki-flash mo nga. Paki-next mo, brother. So, ito yung last words ni Jesus. Yung una, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Sunod, truly I tell you today, you will be with me in paradise. Pangatlo, Father, into your hands I commend my spirit. Ang sasagutin nyo sa group, yan, how can you apply this verse ngayon sa situation na to? And number 2, what hope I can get on these words of Jesus? So, 1, yun sa inyo yung number 1, yung Father, forgive them, sa Tagalog, patawarin nyo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Kayo number 2, yan, sinasabi ko sa iyo ngayon, makakasama kita sa paraiso. Yun yung sa katabi niya sa kanan na magnanakaw. Sa inyo naman dyan, yung Panginoon ay Ama, sa iyong kamay, binibigay ko ang aking spirito. Yan. Sasagutin nyo, paano ko ito ma-apply yung verse na to sa ngayong sitwasyon? Yan. Yung pangalawa, anong pag-asa ko sa mga verse na ito? Anong pag-asang nakikita ko? So, sige, bahala na kayo kung sino sa inyo magka-facilitate. Okay? Dito, bahala na kayo dyan. Go. Tapos mamaya, tatanungin natin kayo dito kung ano na pag-usapan nyo, ha? Dapat lahat sa inyo may masasabi mamaya. Bawal ang saling pusa. So, nag-start tayo ng 3:40, mga 4 o'clock. Yan. 20 minutes. 2 pala, 2:40 sa mga 3.
gagawa natin na. Kasi doon may tinatawag na tayo na siyempre may pain, no? Yung gumawa sa'yo. Pero, sabi nga nila, meron daw proseso ng healing. Dahil sa meron daw, iba-iba din. Pero para sa akin kasi sa church, na the moment na gaya ni nanay, naintindihan ko yung goodness ng Panginoon sa akin. Yun yung nagtutulak sa akin para piliin na mag-forgive. Yun ang isa kong inspiration. Kaya yung goodness niya. Kaya pag tumingin ka lang sa ginawa ng Panginoon, yan yung sulit yung mga yan. Para yan sa iyo, para sa akin. Piliin mo. Kahit nasa pain ka pa. Because, siyempre nandun pa rin yung pain, pero piliin mo. Pray. No? Dahil tayo mahirap sa ating gawin. Pray natin na makapagpatawad.
Okay. May 3 minutes pa. Mamaya pag tayo nyo, ako magtatanong ha. Kaya dapat lahat sa inyo yung sabi. Sabi ng ano? Ano sabi ng Isaiah 4:4? Let us reason together. Diba? Sound check. Okay. Group number 1. Group number 1, can you come up here? In front. Yes, lahat kayo. Lahat kayo. Nag-usap kayo. Tingnan ko nga kung ano yung pinag-usapan niyo sa group. Dito. Sa gitna. Yan. Hindi. Ikaw muna magawa. Ano sa inyo? Number 1 question. Father, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Okay. Kahit sino sa inyo sumagot. Yung hindi magsasalita, tatanungin ko na separate. Nag-reflect. Ako na lang magtatanong. Paano ito maa-apply itong verse na to sa number 1 sa ngayong bagong situation natin ngayon? Paano mo ma-apply? Ma-apply natin to. Ako, bilang ako kasi ako po kasi madaling magpatawad, no? Oo. Pautang nga. Lalo sa mga ganyang sitwasyon, no? Sa akin kasi may mga nagkakautang nga, tapos hindi na ako binabayaran, no? Ayun, maganda. Tapos, yung asawa ko ang nagagalit. Mike, lapit mo yung mic. Yung asawa ko po yung nagagalit. Ayun, No. katay. Pero sabi Ano ba ko yun? nga, sabi ko lagi sa kanya, isipin natin nakatulong tayo, no? At yung pagpapala naman ng Panginoon, andyan lang naman, dire-diretso lang naman. Hindi naman tayo pinapabayaan. Pero
sabi ko nga, yung mga ganong pagkakasala, no, ipinagpipray din namin na, Lord, sana wag na maulit yung mga ganon. Patawarin niyo sila, ganon. Ayun, so nagagamit mo, patawarin Oo, niyo sila. so, Dahil hindi nagagamit nila talaga. alam kung magkano utang nila. Ay, kung Hindi na kasi bumabalik. hindi na mabalik. Oh, ano naman ang pag-asa sa iyo nitong verse na to? Pag-asa, hope. ano, na kahit gaano man kabigat yung nagawa mong kasalanan sa Panginoon o sa tao is mapapatawad tayo ng Panginoon. So, yun. Sa iyo, anong pag-asa na sa'yo? Sa akin, Yes, personally. ano, na kahit nakagawa ko ngayong araw ng kasalanan, mapapatawad niya ako at the end of the day kapag nag-asa ko ng forgiveness sa Kanya. Yun. Oh. Ikaw naman, ano naman ang pag-asa? Pag-asa? Oh, nung talata na yan. Father, forgive them. Anong question number 1? Yung ano? Oh, number 1, group 1 kayo. Ano bang, Yung buhay na walang hanggan. asan dyan ang buhay na walang hanggan? What hope? Yun nga. Nasa forgiveness ka. Asa ano pa ba? Uy, number 1 ka. Ano ba Number talaga? 1 pa ba? Sa number 1 ka. Anong Paano? pag-asa sa iyo ng verse na yan? So number 1? Oh, Ay, pinapatawad na niya, di ba? okay. So, maging halimbawa siya sa atin. At ang pag-asa ko doon ay magkakaroon siguro ng, pag nagawa ay magkakaroon ng pusong malinis. Pusong malinis. Sino yung sinasabi dyan na them? Forgive them. Sino yung them? Lahat nung mga sumigaw na ipako siya sa krus. Yung disciple kasama sa them? Kasama na rin yun. Yung mga Paano naging tumanggi. kasama yung disciple? Sabi forgive them. Yan, Sino them. yung them? Malawak nga yun, them. Lahat. Walang sinisino yan. Lahat. Nang nagkasala. Oo, lahat ng nagkasala. Kasi yung disciple niya, iniwan din siya, no? Oo, iniwan Yung din. iba. Yan. Sige, anong pag-asa ng verse na yan para sa'yo? Yung bang iniisip mo minsan na nagkasala ka na wala ng kapatawaran. Oo. Pero wag nating isipin yun dahil ang Panginoon nga ay nagbuhis ng buhay. Na binigay ang kanyang buhay para tayo ay magkaroon lahat ng pag-asa. Ayun. Ikaw, okay lang bang mga opya? Papatawarin ka naman ng Panginoon eh. Hindi yan yung mic. Okay lang mga opya? Hindi. Okay lang magpakopya? Hindi rin. Yung mic, gamitin mo. Ba't nahihiya ka? Yan. Bakit okay lang hindi mangopya? Papatawarin ka naman, oh. Forgive. Kasi masama pa rin mga ngapya. Ayun. So, ano sa tingin mo yung verse? Paano mo ma-apply sa pag-school mo? O kaya sa bahay? Kahit may nagawang kasalanan yung classmate mo or yung ibang tao, patawarin mo pa rin kasi pare-parehas naman tayo makasalanan. Yan. Ngayon, pag may mga classmate ka, hindi ka binibigyan ng baon, anong sabihin mo? Yan. Father, pag nangihingi ka ng baon, hindi ka binibigyan ng pagkain, yan, sabihin mo, Father, forgive them. Ganun ba yun? Oo naman to. Siyempre hindi, ikaw naman. Sample nga lang yun eh. Siyempre hindi. Okay. Okay, kayong mga nahuli, mag-isip kayo dyan na tatawagin ko kayo kung anong reflection nyo. Na ikaw? Ako ba? Opo. Saan ba ako na yun? Saan ba kayong group? One. O yun, yung one. Sa one. O yan, paano nyo ma-apply yan? Yung pagpapatawad. Mike. Maraming may paraan kung paano tayo magpatawad sa mga tao. Lalo na sa karanasan ni Christ na kahit na nga siya ipapako na lang, sumingaw pa siya sa Ama na hinabili ng mga buhay. Oo. Kaya ang tendency natin talaga, kumapit tayo sa Panginoon at ihabilin din natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Ayun. Tapos ka na ba? Anong pag-asa sa iyo ng verse na yan?
Yun din na gaano naman kabigat yung ating nagawang kasalanan, we can have an assurance na patawarin tayo ng Panginoon through Jesus Christ. Pag hindi ka humingi ng tawad, papatawarin ka ba? Dapat tumika syempre. Dapat i-confess mo yung sins mo. Paano ka patatawarin kung hindi ka kung hindi ka maghihingi ng kapatawaran? So, you have to confess your sins bago ka syempre mapatawad ng Panginoon. Kahit na sabihin mo, alam naman ng Diyos yan, kailangan ko ba hingi ng patawad? Syempre, you have to ask for forgiveness. Okay. Sa tingin mo ba, talagang hindi nila alam yung kanilang ginagawa? Sabi dyan, they do not know what they are doing. Alam nila yon. Oy, bakit sabi dyan, hindi nila alam? Yung ibig sabihin ni Jesus doon, kaya nila nagawa yon because they are blind spiritually. No? Na bagamat alam nila na masama yung ginagawa nila, pinatigas sila ng kanilang, nabulag sila dahil sa katigasan ng puso. No? Kaya nagawa natin, ganon din yun, sa lahat yan eh. Lahat tayo ay ginawa natin yung pag-mock kay Jesus, kaya siya nag-suffer. So, Yung number one, paano mo sasagutin? Paano mo may apply yan? Yung gaya number nga one nung kanina na pag-usapan namin, ang motivation ko o yung inspiration ko para mag-forgive is yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. Oo. Ang lagi kong inaalala, galing ako sa putik ng kasalanan. Pero kinuha ako ng Panginoon, dinala ako sa gilalas na liwanag. So yun ang nagbibigay sa akin para ma-inspired ako na patawarin din yung kapwa ko na nagkakasala sa akin, yung ibang tao. Thank you, Group 1. Group 2. Come on up. Kayo ang Group 4. Mag-isip na kayo dyan, ha? Kung ano yung question. Kayo ang Group 4. Yung dalawang magtropa doon, kayo Group 5, ba? Sunod dito, Group 3. Ano sa inyo? Today, you will be with me in paradise. Sino yung pupunta daw sa paradise? Yung isang magnanakaw na na naghingi ng tawad, Nangingin ng nagsisi tawad. para siya ay patawarin ng Panginoon. So, nasa langit na siya. Kasama, hindi pa. Kasama nino? Pag bumalik pa ang Panginoon. Ah, okay. Eh ba sabi today? Kasi nga, pinatawad na siya. On the spot yun eh. Kumbaga, kahit yung, yung puso niya tinitignan ng Panginoon kung talagang bang sincere siya dun sa paghingi ng tawad. Okay. So, paano may apply yan sa pang-araw-araw mong buhay? May apply po natin yung sa pang-araw-araw. Yung kahit gaano nakabigat yung mga pinagdadaanan natin, pero pag lumapit tayo at nagtiwala sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng kaparaanan kung paano mamuhay, mga solusyon kung paano tumibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Okay. Thank you. Ano namang pag-asa sa'yo ng verse na yan? Para po sa akin, ang Panginoon ay mabuti na kahit na gaano po tayo kasama, basta lumapit po tayo at mahingi ng tawad, papatawarin niya po tayo. So, kung tayo ay napapatawad ng Panginoon araw-araw, so araw-araw po tayo may pag-asa na someday, pag bumalik siya, makasama po tayo sa Kanya sa langit. Yun ang pag-asa. Okay. Ikaw naman. yung bang magnanakaw dyan na pinatawad ng Panginoon, sa tingin mo magkikita kayo sa langit? Siya panigurado, iniligtas na siya ng Panginoon. Bakit siya panigurado? Ako Ikaw, naman, iniligtas din ako ng Panginoon, pero patuloy ko pa rin itong... kinocultivate. Okay. Ano sa tingin mo yung paano may apply yan sa Sa akin, yung paano ko siya pang-araw-araw may na buhay? apply kaysa nag-take note ako eh. Okay, good. Unang-una, makikita natin dito mga kapatid, lalo na sa ating mabilis na panghinaan ng loob. Dahil likas tayo na minsan ay walang tiwala sa ating sarili. Ano po? Makikita natin dito na it's never too late to change. No? Dahil maging ito ngang humingi ng kapatawaran sa Kanya, sa Panginoon na talagang makasalanan at siya ay alam natin na ilang sandali pa lang ay malalagutan na rin ang hininga doon sa krus. Pero isinabi ng Panginoon sa kanya na makakasama kita sa paraiso. Kaya makikita natin dito na hindi huli, hindi kailanman
It's never too late to change. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat Hangga't buhay. para sa ating lahat, mga kapatid, no? And meron din dito na grace isn't earned, it's accepted, Kuya Sam. Para sa atin na hindi naman lahat naman dito sa atin merong isang kaibigan na nagkakasala sa atin. Sinabi dito na grace isn't earned. Hindi palaging ganon na paghirapan mo para patawarin kita. Ang Panginoon, on the spot, pinatawad niya ang taong ito. No? Hindi palaging pinaghihirapan. Tayo rin ay palaging magbigay freely ng pagpapatawad. Tapos, hope in desperate moments, Kuya Sam. Okay. Makikita natin dito yung pag-asa sa kalagitnaan ng krisis sa ating buhay. And then, focus on the heart, not just the history. Ayan. Minsan hindi natin may iwasan na nakatingin tayo sa history ng tao. No? Kung ang Panginoon ba tiningnan niya ang history nitong kasama na nakapako sa krus, papatawarin niya ba ito? Hindi po, no? Ngunit tiningnan niya yung puso ng taong ito na sa kalagitnaan ng siya ay mamamatay na, buong puso humingi ng kapatawaran nito sa ating Panginoon. Ang Panginoon po ay nakafocus sa puso ng bawat isa sa atin, hindi sa atin pong mga kasalanan sa nakaraan. Okay. Ayun po. Thank you. Thank you for taking notes. Ikaw naman. Anong pag-asa nito sa'yo? Anong pag-asa na Ng verse na yan. Luke 23:43. ay sigurado mga kapatid na ang pag-asa na ating makukuha yung pangako ng Panginoon. Kasi yung magnanakaw nga yan, napatawad niya. So pinangakuan pa niya na dadalhin sa paraiso. How much more tayo ngayon? No, kung i-apply natin sa ating sarili, sa ating kapanahonan, na lubos tayo naniniwala sa ating Panginoon, sumusunod sa kanyang kalooban. So, mayroong pangako na, ano ba yung Pag-asa. Pag-asa na ating makukuha, mga kapatid. Yun. Ano naman, paano mo naman magagamit to sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Naintindihan mo ba yon? Yung, truly I tell you today, you will be with me in paradise? O sige, ano yon? Paano mo magagamit? Sa iyo. Di ba number 2 ka? O yun. Naintindihan mo yun, number 2? Kung sino yung kausap ni Jesus? Hello? Sino yung kausap niya? Mike. Sige. Yung Lapit mo. Yung? magnanakaw. Yun. So, anong sabi sa kanya ng Panginoon? Ano? Alalahanin siya. Isasama niya sa langit. O yun. Kunyari, ikaw yung nandoon, masaya ka ba? Opo. O yun, bakit? Sa pinatawad niya na ako sa kasalanan ko. Kahit marami, no? Yun. Tapos, ano pa? Ikaw ay makakaasa ng, may pag-asa ng kalig. Kalig. Ha? Kalig. Kalig. Tasan. Kaligtasan. Yun. Baka kalugtansan na isip mo eh. Ikaw naman, Liam. Naintindihan mo yun, Liam? Yung verse 2? Ako na magko-question. Nakagawa ka na ba ng kasalanan sa magulang mo? Yeah. Ha? Apo. Yung matindi, naiisip mo, wag mo na sabihin. May matindi kang kasalanan sa kanila? May mabigat kang kasalanan? Yep. Nagawa? Mga ilan? Marami? O, paano sa tingin mo? Pinatawad ka ba ng magulang mo? Ano ba to? Ba't di alam? Hindi nag-confess. Ayun.
Masaya bang patawarin ng magulang pag nakagawa ng mali? Masaya ba? Masarap ba sa pakiramdam yung pinatawad ka? Yes. Bakit? Kasi pinatawad ka na. Bakit nga? Bukod sa pinatawad ka kasi? Yun nga, pinatawad ka na nga. Hindi na mabigat yung loob mo. Ayun. Mag-confess ka sa tatay mo, ah. Ano ba yon, kapatid? Wala nga eh. I tell you today, you will be with me in paradise. Isipin mo ikaw yung magnanakaw dun sa cross. Paano mo ma-apply yan ngayon? Sa panahon natin ngayon, Oo. parang nasagot na nga nung dalawang elder. Hindi, wag ka mangopya. Ano? Kung i-apply natin sa ating buhay o sa ating kapanahonan ngayon mga kapatid, nung tinanggap natin yung katotohanan at tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, ay kasama yung pagsisisi doon. Okay. Anong pag-asa naman ang meron yan? Siyempre, yung katotohanan, yung kaligtasan na ating pong sinampalatayanan yung mga sinasabi ng Panginoon. Okay. Meron pa? Wala na. Tapos na, no? Thank you. Group 3. Come on, over. Ay, group 4 kayo, ah. Yung Grace group. Basta, ano gusto nyo? Number 1. Hindi, kayo lahat. Isa lang. Number 1 yun. Okay, kayo lahat tatayo dito. Brad, anong name mo, Brad? Ngayon ka lang ba nagsimba dito? Tagal ako dito. Tagal na. Anong name mo, bro? Dexter. Dexter. Taga saan ka ba, Dexter? Davao. Dito, saan ka nakatira dito? Diyan sa Palawan. Sa? Palawan Street. Okay. Malapit lang pala. O ikaw, anong masasabi mo dito, kapatid? Nay, ano yun sa inyo? Father, into your hands I commend my spirit. Ang sabi ni Jesus Christ, ibinibigay ko na sa iyo, Ama, ang aking spirito. Anong tingin niyo doon? Anong ginawa ni Jesus Christ? Tawag dito. Sige, ano pong shinare niyo doon? Na? Siyempre tayo naman alam natin yung banal na espiritu nandito sa ating puso. Kasi lahat naman ng nagagawa natin, kinukorek niya kaagad tayo. Okay. Na pag gumawa ka ng, halimbawa, may iniisip kang hindi maganda, sabihin kaagad sa'yo, huwag kang mag-isip ng ganyan, hindi maganda. Ibig sabihin, ang banal na espiritu nandito sa ating puso. Yung mahalaga yun ang banal na spirito na sa puso. No? Nararamdaman nyo naman. Ano? Ang nararamdaman. Thank you. Sister, ikaw yung bisita namin, ano? Anong name mo uli? Alma. Ha? Alma. Malabanan? Mararak. Alma Moreno. Muntik na maging malabanan eh. Ano pong pagkakaintindi Bakit niya? ako agad? Dapat pag bisita pinahuhuli. Hindi, ikaw muna. Kasi natutuwa ako sa'yo, ikaw ang masipag doon kanina eh. Bigyan mo nga kami ng inspiration. Ano bang gusto mo sabihin dyan? Sa number 3. Paano mo magagamit ngayon o anong pag-asa? Meron doon. Pag-asa na, sasagutin ko. Pag-asa Oo, na. pag-asa. 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 Huwag mo nang basahin. Kanina nyo pa hindi. Ayun. Bawat isa sa atin may pag-asa. Maswerte tayo kasi may pag-asa tayo sapagkat nakilala natin si Jesus, ang kanyang mga salita. Pag-asa, sinabi niya na isosurrender na ng Diyos o Diyos na nga lang nag-surrender na sa Ama. Tayo pa kaya sa kasalukuyan na noong panahon na ang Diyos nakita nila harapan ng mga disipulo pero marami pa rin matitigas ang ulo. Lalo na ngayong araw, lalo na ngayong panahon na marami na tayong mga kalaban, social media, pabilis Tapos, na pabilis hindi na. pa natin kasama yung Panginoon, harap-harapan. Oh, yes. Marami na tayong mga kaganapang nangyayari sa ekonomiya. Ang sabi ni Pablo, not my will, but your will be done. Kahit po sa pagpipray, minsan po, syempre, naghahanap buhay tayo, kumikita tayo para umunlad, lumago. Pero nawawala sa ating kaisipan na kung ano talaga ang tunay na kagustuhan ng Panginoon. Yun ang nawawala sa ating mga prayer. Kaya kung tayo ay magpipray katulad ng Panginoon,
Sinosurrender niya talaga buong puso, isip at kaluluwa. So habang nabubuhay tayo, atin na pong pag-aralan kung paano mag-surrender totally sa Panginoon na ang kagustuhan niya. At alamin natin talaga kung ano po talaga ang kagustuhan ng Panginoon, hindi po ang ating kagustuhang umunlad sa lupa, Yan. magpayaman na hindi naman natin madadala sa kalangitan. Langit, Ang ating kaligtasan ng ating kaluluwa. Thank you. So sa'yo, surrender. Okay. Anong shinare mo sa group? Ang pagkakaintindi ko Ay. ay yung gusto sa atin ni God. Yung gusto po sa atin ni God ay mapagmahal tayo, maging mabait, at maging matulungin. Ang maging matulungin naman po, minsan nakakaya natin or hindi natin nakakaya. Kasi iba di natin di natin alam na niloloko pala tayo or ganto ganyan. Yung naano ko po dyan ay maging matulungin po tayo kahit Hello. kahit hindi po natin kilala, maging matulungin po tayo. Kasi po, yun yung magandang gawain natin. Kaya nga po yung kapag hindi natin kaya, pilitin natin kasi humihingi naman tayo kay God ng lakas or gabay. Ang galing ah. Very good. So, ang pinakatot mo ay? Ang pinakatot mo ay humingi sa Panginoon ng lakas. Ng lakas at Ayan. gabay. Gabay. Very good. Ikaw? Sa akin. Oh, ano sa'yo? Ikaw ba ay sumuway na sa magulang mo kahit gusto nilang eto gawin mo, hindi yun ang ginawa mo? Ano ganun? Yes. Yes, eto Mike oh. Yes. Yan. Pag gumaganon, aso lang yun. Anong naramdaman mo nung sinuway mo yung magulang mo? Na ito yung gusto nila, iba ginawa mo. Nakapangnayang. Ito yung mic. Ay, Ito. Ang tawag doon? Anong naramdaman mo? Nalungkot ka ba? Natuwa ka sa ginawa mo? Nalungkot. Gusto mong gawin ulit? Masaya? Nalungkot. Nalungkot. Eh, yung magulang mo, natuwa ba? Nalungkot. Oh, yun. O, so ano ibig sabihin ngayon yan? Ito yung mic. Pag-surrender ng lahat sa Panginoon at sa Kanya na mag-take control sa buhay mo. Yun. Pag-surrender, pareho kay ni Ate Alma. Oh. Surrender and take control. Ano naman ang pag-asa niyan, kapatid? So, yung pag-asa. Yan. So, lahat po Verse na yan. Apo. Verse. So, yung po yung sinabi niya. Kasi po yung sa verse po na yan, yun po yung huling sinabi ni Jesus bago po siya mamatay. Yes. Apo. Sabi niya po, Panginoon, itinatagubilin ko sa inyo aking espiritu. So, sa buhay po natin ngayon, na may pag-asa po tayo na lahat po ng kailangan natin, so lahat po ng mga gagawin natin is hihingi po natin sa Kanya. So, sabi po nga po sa Mark 7, verse 7. So, sabi niya po dito, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsitutok kayo at kayo'y bubuksan. So, ang pag-asa sa iyo ay, ang pinaka-pag-asa sa iyo ay yung pagsuko po sa pagsuko Panginoon. sa Panginoon. Anong pag-asa sa iyo noon? Nadidingin ka ng Panginoon, gagabayan ka, gano'n? Yes po. Yun po, yung bawat gagawin ko po sa buhay. So, kasi may mga problema po talaga na minsan dumarating na hindi po natin kaya ng sa sarili Mabigat. lang. Opo. So, yun po, isuko po natin yung problema natin sa Panginoon. So, alam po natin na nandyan siya para tulungan tayo. Ayun, tulad ng pagsuko ng Panginoon. Kapatid, Dexter. Sa akin naman, kailangan, kasi natin sa kapanahonan natin ngayon, lalo na sa akin, in-apply ko kasi to. Kasi kung hindi ka palagi nagdadasal, kahit saan ka magpunta, wala. Diba? Kasi experience ko yan eh. Nung nabaptize ako, hanggang ngayon, lahat ng problema, andyan. Pero pag nagdadasal ka palagi sa Panginoon, gagaan yung loob mo. Kahit may problema. Kahit na may problema ka. Kaya yun ang nakagandahan kasi kung tayo andyan sa Panginoon, walang imposible sa Kanya. So yung sabi dito na, Father, into your hands I commend my spirit. Yeah.
So parang pinapaubaya mo sa Panginoon. Oo, pinaubaya ko sa Kanya. Binigay Kasi mo na lahat. wala naman akong magagawa kung wala siya. Ayun. You can do nothing, no? Without Christ. Okay, salamat sa group 3. Ay, meron ko pala isa. Brad, Okay. paano Sagutin mo ko yung... na. Oo. Oh, sige. Sino ang handa ng mamatay? Baka ikaw. Ay, hindi. Joke lang. Hindi. Kasi ang punto dyan, mga kapatid, no? Itinagubilin niya ang kanyang buhay. So kung i-apply natin, paano ba natin, ang buhay ba natin, nangihinayang ba tayo? Or pag Yan. sinabing, mamamatay ka na sa time na yan, masabihin mo pa ba sa Panginoon nga, Panginoon, ayaw ko pa, wag mo na, hindi pa ako handa. Marami pa akong balak. Marami pa akong gagawin. So, yan ba ang takbo ng mga isipan natin, mga kapatid? Oo. So, ano ang pag-asa? Ano yung pag-asa? 1 Tesalonica 4:16. 1 Thessalonians 4:6. So, ang pag-asa na dyan, mga kapatid, na ang sabi ay darating ang ating Panginoon. So, ako, mga kapatid, ang tinitingnan ko is dapat sa first resurrection, Andun. kasama ako. Yun. Tama? Amen. Oh. Huwag natin pangarapin yung second resurrection. Delikado yun. So yun yung pag-asa natin, na dapat tayo magsikap na pagdating ng ating Panginoon, kasama tayo sa first resurrection. Yan. Parang to live is Christ and to die is gain. Thank you, Group 3. Group Grace, kayo na. Yung body-body, kayo huli ah. Kala nyo makakalusot kayong dalawa, body-body. Oh, anong napili nyo dyan? 1, yung Father, forgive them. Bakit? Ako mamimili eh. O, pila muna kayo. Yan. Nakagawa ka na ba ng kasalanan? Nakagawa ka na ng kasalanan? Opo. O, yan. Yung isa, na pinakamabigat, naalala mo. Yung pinakamabigat, naalala mo. Huwag mo na sabihin. Tinatanong ko lang, naalala mo. O, napatawad ka ba? Napatawad ka ba nung ginawan mo? O nawala na yon yung kasalanan mong ginawa? Pinatawad na po siguro. Okay. Pero So, anong pakiramdam mo? Kasi, Anong pakiramdam mo nung napatawad ka? Tulad sa number 1. masaya. Yung mic ba? Yan. Masaya po, tapos grateful. Oh, sige. So, ano masasabi mo dun sa number 1? Forgive them for they do not know what they're doing. Ano po, parang, Parang, alam mo ba yon kung kanino sinabi ng Panginoon? Doon sa kasama niya sa krus. Nakita mo yung krus? 3? Oh, di ba sinabi niya yun doon sa kanan? Hindi. Sinabi niya doon sa mga tao, patawarin mo sila lahat dahil di nila... yan. Kasama ka ba doon sa lahat? Yeah. Sagot. Kasama ka ba? Doon sa lahat? Ba't tinatanong mo sila kung kasama tayo? Ikaw nga tinatanong ko eh. Mali ba nila kung hindi ka nila kasama? Bakit sinasama mo sila? Dalawa po Hindi na nga sila sumasama, sinama mo pa eh. O anong pag-asa nakikita mo doon? Nung sinabi ng Panginoong Hesus, forgive them. Ano po, yung pag-asa po, na makikita natin doon, yung pag-asa po sa pagbabago. Pagbabago. Opo. Kasi Ayan kapag pala. parang for they do not know what they are doing, pwede po sa pagbabago po. Kasi katulad nga po na sinabi dyan, kapag ipapagpatawad po natin yung mga tawag doon, yung mga nagkasala Nagkasala. po sa atin, parang binibigyan din po natin sila ng chance na magbago. Katulad po, halimbawa, papalinawagan mo sila kapag yung mga taong, may gumawa ng masama sa'yo, nakasakit sila, pwede natin imulat yung mga mata nila. Parang sasabihin natin sila ng mali yan, wag gawin yan. Parang sa paraan po yun, parang mabibigyan po sila ng chance na magbago. Thank you. Ikaw naman, anong gusto mong sabihin dun sa number 1? Forgive them. Pag sa sitwasyon, mapunta po tayo sa sitwasyon na
na may ginawa sila sa'yo at nakita mo naman na parang hindi naman po nila alam. Oo. Intindihin tapos patawarin na lang po natin sila. Like, hayaan na lang po natin na patawarin na lang po natin. Ayun po, Parang hayaan. natatawa ka eh. Parang ayaw mo magpatawad. Joke lang yata yan eh. Mahirap naman po, mahirap magpatawad pero magagawa rin naman po natin to at humingi na lang din po tayo ng tulong kay God. Yeah. Ang sabi mo kanina, parang baka hindi nila alam na mali yung ginagawa nila. No? Ikaw naman, Rian. Ano yung reflection mo doon sa number 1? Para sa akin po, if Mike. paano po natin siya ma-apply sa present day situation? Kasi mostly, sa aming sa aming mga youth talaga, madami kaming nagawang kasalanan. We disobey our parents and we disrespect them. Masarap ba yun? Hindi. Okay. Well, kasi nagre-rebelde po kami mga teens, pero which is din po, masama po. And this is a great verse po talaga sa aming mga kabataan kasi even though na napakapasaway naming mga anak is pinapatawad pa rin kami ng mga parents namin and especially kay God sa mga ginagawa naming mali. And especially, mas nagiging thankful din kaming mga kabataan, lalo na't nagsisimba kami dito and nag-grow po namin yung faithful namin and yung connection namin kay Lord. Okay, thank you. Pag sinabi ng magulang ng nanay mo, patawarin mo si Rian dahil hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Masarap pakinggan, no? Mahirap lang doon, hindi mo pala alam yung ginagawa mo. Ba't ka natatawa? Hindi naman nila. Hello, Kay. Ano yung number 1? Anong sabi doon? Pakibasa mo nga. Father, forgive them for they do not No. know what they are doing. Doing. Oh. Sino nagsalita niyan? Jesus Christ. Okay. So, anong sa tingin mo? Paano mo ma-apply sa iyo ngayon yan? Siguro yung Parang nasa dibo tayo eh. Yan, steady ka lang. Okay. Sa kaaway. Sa kaaway, okay. Tapos, Di ba po mahirap po sila, tawag doon, i-forgive, ma-forgive. mahirap patawarin. Opo. Kasi malaki May kaaway ka na ba? Eto. Ay, May nakaaway ka na ba? hindi, wala pa. Wala pa? Meron na. Gusto mo, unahin mo na ako maging kaaway. May nakaaway ka na? Meron. Oh. Napatawad mo na? Yes. Oh, ba? Okay. So, sige, tuloy mo. Kasi po, tayo nga po, pinatawad tayo ni God. Diyan po, kaya po siya nagpako sa krus. Oh. Kaya dapat din po tayo magpatawad. Natutuwa ka ba na pinatawad ka ng Panginoon? Yes. Matutuwa ka ba kung magpapatawad ka rin? Good. Hoy, mamaya ka na, Lovely. Gina, ikaw. Ano sa tingin mo? Yung sa present day situation, Oo. kung paano po natin ma-apply yung verse na, Father, forgive? Forgive? Si Kuya Sam ko. Sige, pwede na yan. Ikaw naman. Oh. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Yun. Sa mga kabataan po ngayon, sa mga youth po ngayon, especially po sa Manuyo, marami pong nadadala ng temptation. And personally, ako po, natatangay po ako ng mga temptation as a student. Yan. Nung nag-aaral pa ako. Kalong nag-aaral. Hindi, bakasyon kasi guys yun. Tapos, paano ko po siya ma-apply? Natatangay po yung mga youth ng temptation. Tapos po, hindi po sila aware sa mga ginagawa. Ikaw. Hindi ako aware ka mo. Ay, hindi ako aware daw. Yan. Hindi kami aware sa mga ginagawa. Kunyari, example lang temptation sa mga friends. Yung pinagbibilongan namin ng mga friends sa school. Nakakasama niyo. Tapos, iba sila sa amin. Iba yung, nagawa sila ng mga kasalanan, tapos nakikibilong kami doon. Tapos, parang na-adapt namin kung ano yung mga nagagawa. Tapos, nakakuha po ako ng hope sa sinabi ni Jesus Christ na Forgive them. Forgive them. Sabi, forgive Gina, for she doesn't know what she's doing.
Yes. Diba? Masarap yun pakinggan. Kung si Jesus, pinargive niya yung mga tao noon, mapapatawad niya din ako ngayon. Yan. Hindi mo nagagawin. Magiging aware na kayo. Yan. Okay, thank you, Group Grace. Ay, Sige na, okay na. ikaw, ano naman ang iyong reflection dyan? Actually, yung Father forgive them for they do not know what they're doing. So, actually, sometimes, hindi naman talaga natin maiwasan na magkasala. So, ayun nga, gaya na sinabi ni Gina na yung, as a young people, na bilang youth, madali talagang matangay ng temptation. Impluwensyahan. Yes. So, yung nag-aaral pa ako share ko lang, nag-aaral ako dun sa annex, syempre hindi sila mga SDA, so, yung circle of friends ko, niyayaya nila ako na mag-inom, na mag-shot daw kineme. Tapos, sabi ko, hindi ako pwede ganun, kasi, hindi ako nainom, so cook na lang kami. So, shinare ko sa kanila na ganito, ganyan. Tapos yung isa kong friends, sinasabi nila, bakit ang daming bawal sa inyo? Shane, buti na lang kami, hindi kami ganyan. Ganyan, gumagano sila. So, hindi ko alam kung ano sasabihin ko, kung paano ko i-share. Parang, nahiya na lang ako mag-share, gano'n. Kasi, ano ba yan? Di ba ako bilang dito, gano'n. Tapos, ayun, so, bilang tao, bilang tao, iniisip natin yung verse na yan na lagi pinapatawad ni Lord kapag may kasalanan tayo. Hindi naman as always na hindi naman always na gagawa tayo ng kasalanan kahit mali. Kasi isipin natin, ay, okay lang gawin to kasi ano naman. Patatawarin naman. Yes, ganon. So, ayun lang. Uminom ka, hindi? Yung totoo. Hindi po talaga. Hindi talaga. Munti ka na, pero Napapanood ka ng nanay mo, magtapat ka na. hindi po talaga kasi. Hindi talaga. Hindi po talaga ako kasi muntik ka na talaga. Oh, muntik na. Like, sabi ko, pray ako sa gabi, Lord, ano ba itong ginagawa ko? Like, ako ba to? Hindi ako to, ganun. Baguhin mo ko, Lord. Yan. Okay. Sige, thank you. Sabay tawa mamaya. Sumukot. Ay, body and soul. Nasaan na kayo? Ay, halika rito, Rafi. Ay, ikaw din, sir. Halika rito. Nawala. Ayun. Yung tatlo. Tsaka yung dalawang treasurer. Sama na kayo dito. Namili na kayo doon, ha? Mamili muna kayo. Dito kayo. Pupunta tayo sa aircon, eh. Brad, anong napili mo dyan? Siguro dito sa Saan? Parang loto, Saga ano? Father, into your hand I commit my spirit. Sa number 3. Number 3. Anong reflection mo dyan? Reflection ko dyan, Mic ba? ang Lapit mo. reflection ko, kung ano man natin ginagawa, dapat ating anong tawag ito? Sa kanya natin Surrender. Surrender. Yeah. Parang sa kanya natin. Parang tayo ay nakadepende lang sa kanya. Okay. Iyon po. Ikaw ba ay nakasurrender ka sa Panginoon? Nagbabalik ka ba ng tamang sukli sa tricycle? Nagbabalik ka ng tamang sukli sa tricycle? Opo. Hindi mo tinataas ang presyo ng pasahero? Hindi naman. Nasaan ka nung gabing yun? Ay, hindi. Sigurado, honest ka, ha? May damit kong honest. May damit ka, honest, ha? Pipili lang, kuya. Oo, ano napili mo? Number 4. 1. Yung Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ayun, Ba't sa akin ka nakatingin? Sa akin po, ang Panginoon ay pinatawad niya yung mga nagkasala sa Kanya, Ganon din tayo, mga kapatid. Magpatawad din tayo sa mga nagkasala sa May nakagawa na ba sa'yo ng sobrang masakit? Kinalimutan ko na. Hindi nga, pinatawad mo na. Pinatawad ko Humingi na ba ng tawad o pinatawad mo lang? Kahit hindi sila humingi ng tawad, pinatawad Pinatawad mo pa rin. Anong pag-asa meron doon sa sinabi ng Panginoon? Pag-asa? Yung ang pag-asa na lang yung ipagkatiwala sa Kanya yung lahat-lahat. Yun na lang. Okay. Sir, anong napili mo? Napili ko po para sa yung number 2. You will be with me in paradise. Opo. Kasi sige. kailangan
bilang guro, kailangan nating ayusin yan. Kasi dyan sa teksto niya, marami talagang nalilito kung hindi natin ipaliwanag ng maayos. Kaya dyan sa tekstong yan, kumukuha din ng yung ibang kapatiran Religion. natin sa labas na ang mga taong namamatay ngayon ay diretso talaga sa langit. Oo. Kaya ayusin natin kasi lalo na kung may mga kapatid tayo dito na bago pa sa pananampalataya at matalino, tapos babasahin na yan, sigurado talagang magdududa siya. O, akala ko ba, wala pang mga tao, pero bakit dyan sa tekstong yan, iba ang Dinala na sa pinapaliwanag. langit. Oo. Sa pagkakaalam ko po bilang pagkakaalam ko lang, ewan ko kung na rin, Yes. sa punctuation talaga siya dapat Dapat ang ang punctuation nandyan sa After today. none today. Truly, I tell you today, you will be with me in paradise. So, ibig sabihin nun, sinasabi ko sa iyo ngayon ko sinasabi na makakasama kita sa paraiso. So, makakasama kita sa paraiso, hindi pa ngayon. Ngayon ko lang sinasabi. So, at least may pangako na siya, ang Panginoon sa kanya. Sige. Na sa muling pagbalik niya, ay makakasama siya sa paraiso. Ngayon niya sinabi. Kasi kung, yung ko lang para sa akin lang, kung maaari, sa next time na ipapakita yan sa screen, kung maaari, kahit sa Bible, nandun man yung kama, nandun sa'yo, pero kung alam natin ang tama talaga, dahil sa maraming teksto nagpapatunay na mali yan, mali ang pagkaano ng punctuation, pwede siguro kung nasa screen na maraming nakakita, itama na lang natin. Oo. So para hindi ba na yung iba? Sige, okay na yon. So, anong reflection mo dyan? So, yan po. Para sa akin po na may pag-asa tayo sa Panginoon hanggat tayo ay humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Tayo man ay makasalanan, kagaya ko, na humihingi ng kapatawaran sa Panginoon, pinangahawakan ko pa rin ang pangako niya na kapag mag-endure to the end, ay makakasama natin siya sa... May pag-asa. Yes, Okay. po. Thank you. Thank you. Yung last na dalawang Maria. Hoy, dalawang Maria. Ano to? Group 6. Group 6. Si Maria and Magdalene. Dalawa lang kami. 1, 2, 3 ba? ang Maria ano and namin? Martha. Pipiliin. Mamili ka. Hoy, dito ka. Isa lang? O, gusto mo lahat. Sobra ka na. Isa lang, wag mo lahatin. Ikaw muna. Ikaw muna. Kasi mas maganda yung buhok mo. Ako muna. Ano napili mo? Number? Eto, meron din yan dito. Number? Sorry. Number. Walang number dyan eh. 1, 2, 3. 3 na lang. Oh, sige. Pero gusto ko yung 1, pero 3 Ano na ba lang. talaga? Number 3, tapos gusto mo yung 1. Wala kasi. Oh, sige, game. Number 3. Father, into your hands, I I commend commend. my spirit. Okay. Yan po ay maganda siyang sa atin. Pangako ng Panginoon. Motivation sa atin. Motivation. Kasi sa ating mga nararamdaman na ngayon na paghihirap, meron din kasi tayong may mga ambitions natin, mga plans na hindi natin nakamit, mga Oo. ganon. Na Na gusto mong ma-achieve. gusto kong ma-achieve pero hindi natin alam na hindi pala align doon sa plan ng Panginoon, para sa'yo. Oh. So, kahit anong, kahit anong Pagsusumikap. pagsusumikap or pag mo, hindi talaga mapupunta sa'yo. So, ang talaga, pinaka best is to surrender. Surrender sa So, Panginoon. ikaw na bahala, Panginoon. Doon mo makikita na yung plans mo or ambitions mo or much better pa yung ibibigay ng Panginoon sa'yo. Yun. Dapat align sa Panginoon. Thank you. Dito kay ate. Ba't mahilig ka sa gilid? Ayan, ikaw. Ano napili mo?
Hirap mamili. Kanina mo pa tinitingnan eh. Oo nga po, mahirap. Game, ano napili mo? Yung ano na lang po. Number? Yung number 1. One. O sige, anong reflection mo? Ah, Na, na kailangan natin magpatawad. okay. Lagi. Kasi tayo ay patuloy na pinapatawad ng Mike, Panginoon. Mike. Hindi nila marinig. Kasi patuloy po tayong pinapatawad ng Panginoon sa ating mga pagkakasala. Oo. At mga nagagawa pang kasalanan. Tayo ay manampalataya at laging kausapin naman, mag-pray lagi para humingi ng ating kapatawaran para po sa mga nagagawa natin mga pagkakasala araw-araw. So parati magpatawad. Oh, okay na. Pwede ka nang magkasala. Papatawarin ka daw niya parati. Ano ba? Pag-asawa hindi. Ba't may exception? Thank you mga kapatid. May gusto pa kayong sabihin dun sa ibang verse na gusto nyong mag-share? Wala na? Okay. Anong gusto mong i-share dyan na verse? Yung hindi mo sa'yo galing number 1 ka kanina, di ba? O alin dyan? Number 1? Oo. Siyempre, number 1 ka na kanina eh. Siguro yung yung dalawa na. Isa lang. Isa lang. Oh, alin dyan? Yung assurance. Saan dyan? 1 and 2? 2, oh. Assurance ng eternal life na kapag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, sa pamagitan ng pananampalataya, panghawakan natin yung pangako niya na dadalhin niya tayo doon sa langit na bayan. Ayan. Assurance. Okay. Kayo dyan, may iba pa kayong gusto? Yung hindi, patawa wala. Wala na? So, thank you mga kapatid. So, nakita ninyo yung kahalagahan ng mga last words ni Jesus? Kayo ba? Kung may last words kayo, ano yun? Naisip niya na kung may last words kayo? Ano yun? Hindi niyo pa naisip, no? Kasi sabi ni Brother Gary, takot ba kayo mamatay? Naisip niyo na ba kung yung last words niyo kung sakali? Parang mahirap, no? Ano bang last words ko? Sasabihin sa kapatid. Kunyari, nasa higaan ka na, nakaramdaman, may dumalaw sa iyong kapatid, o may kumausap sa iyo, naisip niyo na kung ano yung last words niyo? Ayan. Yan yung mga last words si Jesus nung nasa cross na siya. Meron pa siyang mga last words nung papunta pa lang siya sa Gethsemane, sa cross, sa Golgotha. So, yung number 1, mga kapatid, nagpapakita sa atin na sinabi nyo na rin kanina, nagpapakita sa atin na grabe ang pagpapatawad ng Panginoon. Na nilahat niya na. Kahit tayo, kahit hindi mo pa nasabi lahat ng kasalanan mo, pero nilahat niya na patatawarin. So yung number 2, yan ay nagpapakita na pag ang Panginoon nagsabi, wala nang makakapag-question pa doon. Kasi yung bang religion, sinasabi na ligtas na ba yun? Panginoon na nga yung kausap eh. Ano pang gagawin natin? May kukontra pa ba doon pag si Jesus Christ nagsabi? Wala na. So pag si Jesus Christ ang nagsabi at nagpatawad, may kukomenta ba ibang tao? Wala na, di ba? No? Tsaka yung panghuli, mas maganda talaga, tulad ng sinabi niyo na rin, na lahat ng ginagawa natin kahit ngayon, i-commit natin sa Panginoon. Ang pagtatrabaho ninyo, ang pag-aaral ninyong mga bata, ang mga magulang, ang inyong pagiging tatay at nanay, i-commit ninyo sa Panginoon. I-commit natin sa Panginoon. At ang sabi nga sa Proverbs, di ba? Commit your ways unto the Lord and He shall direct your path. Ang mahirap sa atin, pag di natin kinocommit yung ginagawa natin, pag may nangyaring masama, sinisisi pa natin sa Panginoon na wala naman siyang kinalaman sa maling desisyon natin. Nakuha nyo? Tayo na ngayon nag-decide na mali, hindi natin sinangguin sa Panginoon. Pag nag-fail, sinisisi pa natin sa Panginoon. Parang walang sense, di ba? Buti kung may contribution ng Panginoon doon sa decision mo. So, mga kapatid, yan. Parati nating alalahanin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay, bakit siya nandyan sa cross, para hindi tayo maligaw, hindi tayo mawala. Doon sa sinasabing, ano ba yun? Sa Sabado, meron tayong communion service. Ganon din yun, pag gunita
sa sacrifice ng Panginoon para sa atin. Tandaan nyo, sacrifice po yan. Ginawa ng Panginoon para sa atin. Dahil sa kanilang pag-ibig sa tao na gustong maligtas. So thank you mga kapatid. Ating ipagkaloob sa ating mga choristers ang pagkakataon sa ating closing song. And again, I would like to remind na sa Sabado ay Santa Cena. Dito tayo lahat magsisimba, pati ang Manuyo Dos Church. Dito tayo magsasanta Cena sa Sabado. At sa panalangin ng ating elder, si Brother Roy Rivera. Para po sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang Sweet By and By. There's a land, sing. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious song of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer a tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal naming Ama, nandiyan ka sa kaitasan ng langit. Lubos po ang aming pasasalamat, Ama, sa hapong ito, sapagkat nakasama ka namin, naranasan namin muli ang banal na araw na Sabat. Aming dalangin, Panginoon, na patuloy kaming samahan sa mga nalalabi pang oras ng banal na araw ng Sabat, tulungan ng bawat isa na ito ay aming ingatang banal. At salamat po, Ama, sa mga mensahe na aming narinig sa buong maghapon, sa aming pong Sabbath School lesson na muli pinaalala sa amin ang aming kalagayan bilang malahininga.
Tulungan kami, Panginoon, ang bawat isa na kami po ay patuloy na maging masigla, tapat sa aming pananampalataya upang kami po ay hindi ninyo isuka, Panginoon. At salamat din po sa napapanahong mensahe na sa buong sa iba't ibang panig ng mundo ay sinasariwa po ang pagbibigay ng pagtubo sa amin sa mga kasalanan ng aming Panginoong Hesus. Nanawa sa mga pangako po na aming mga narinig, manghawak po kami at kami, bagamat nagkakasala, tulungan kami, Panginoon, sa pamagitan ng banal na Espiritu, ay patuloy na lumapit po sa paanan ng krus ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Ama, at nawas ingatan ng bawat isa sa amin sa pansamantala namin pag-iwahiwalay, ingatan ng bawat isa at gayon din pagpalaing patuloy ang aming kanya-kanyang pamilya, ang bawat miyembro, at nawa kung walang isa man na mawaglit, kundi lahat kami ay magmana ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, lalong higit sa pagkapatawad sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.